Hindi pa tapos ang California adventure ni Kim Chiu after ng successful appearance niya sa Maynila International Film Festival sa Los Angeles, California. Ito't may comeback na naman si Kim sa Amerika at mukhang mas bongga pa ang susunod na ganap. Kasama pa kaya si Paolo Abilino? Sa kanyang latest Instagram post, nagpasalamat si Kim Chiu sa lahat ng kababayan nating dumalo at sumuporta sa MIFF. Ibinida rin niya ang ilang photos na kuha mula sa kanilang red carpet moment at syempre kasama niya rito si Paolo. All smile, all support at all kilig silang dalawa sa promosyon ng pelikulang My Love Will Make You Disappear. Dahil dito biglang nag-ingay ang mga Kim Pao fans. Ang tanong ng lahat, sasama pa kaya si Paolo sa next round ng promo tour o si Kim lang muna ang magsusolo sa next leg ng kanilang international screenings? We'll find out soon enough, pero sure na sure, marami na ang nag-aabang at umaasang makakasilip ulit sa kilig moment ng dalawa sa California. Hindi lang ito ordinaryong promo, para na rin tong date abroad kung tutusin. Kaya sa mga fans dyan, mark your calendars at huwag palampasin ang special screening ng My Love Will Make You Disappear. Mukhang tuloy-tuloy nga ang California adventure ni Kim Chiu. Ang dami pang pasabog at syempre todo suporta ang fans, lalo na ang mga Kim Pao shippers. Sa tingin mo ba, sasama pa si Paolo Abilino sa next leg ng US promo tour o mas exciting kaya kung solo trip muna si Kim? Mukhang mas lalong uminit ang California adventure ni Kim Chiu at mukhang hindi lang ito basta promo tour. Para na rin itong mini reunion ng mga Pinoy fans abroad. Pero bukod sa tanong kung sasama pa si Paolo Abilino sa susunod na screenings, may isa pang intriguing na posibilidad. Magkakaroon kaya ng surprise guest sa special screening sa Quezon, California? Bukod dito, maraming netizen ang nakapansin na tila extra close sina Kim Chiu at Paolo sa mga behind the scene na kuha mula sa MIFF. Hindi maiwasang mag-isip ng fans kung may real life spark na nga bang naganap sa kanilang dalawa, lalo't parehong single ang dalawa ngayon. At syempre dahil sa success ng pelikula at patuloy na suporta ng mga fans, posible rin kayang magkakaroon ng additional screening sa ibang bahagi ng US at Canada. May bulong-bulungan na posibleng madagdagan pa ang international showings depende sa demand. Abangan na lang natin kung ano pa ang mga next pasabog ni Kim at syempre kung magpaparamdam ulit si Paolo sa mga susunod na promo events. Ang balitang ito ay patunay kung gaano kalakas ang hatak ni Kim Chiu at Paolo Abilino sa kanilang fans, lalo na sa mga Kim Pao supporters. Hindi lang ito simpleng promotor, naging mini reunion na rin ito ng mga Pinoy abroad na sabik sa kalidad na Filipino film. Interesting din kung sasama pa si Paolo sa next leg ng screening, lalo na't marami ang kinilig sa chemistry nila on and off screen. Plus, hindi may kakaila na bukod sa pelikula tila mas nagiging matunog ang tandem nila sa labas ng pelikula, isang bagay na talagang inaabangan ng kanilang fans. Overall, mukhang bongga at matagumpay ang international promotion ng My Love Will Make You Disappear. Posibleng magbukas pa ito ng mas maraming opportunities para sa Filipino movies sa global stage at syempre, dagdag kilig factor pa kung may pasabog ulit si Kim at Paolo sa susunod na promo event. Ang una sa tatalakayin natin ngayon ay ang pagiging emosyonal ng ating chinita princess na si Kim Chiu kanina sa It's Showtime. So mga chika, actually mayroong mga bulong-bulungan na magkakaroon nga daw ng event ngayon sa It's Showtime ang Kim Pao. Kasi may mga pictures na nagkalat online sa social medias kung saan makikita natin na nag-gather, di ba, yung iba't ibang mga samahan ng Kim Pao community dito sa studio kanina ng It's Showtime. Ngayon may mga bali-balita, kumbaga bulong-bulungan, chismis, na posible daw na si Paolo ay dumalaw sa
H Showtime dahil ngayon ay ang kaarawan ni Direk Loren. And then we all know Direk Loren is close to Kimi. Baka daw mga kachika sa H Showtime ito magsiselebrate ng kanyang kaarawan with Kim Pao. Pero mga kachika, unfortunately, mali pala yung ine-expect natin, ano? So, hindi pala dumating si Paolo. Pero mga kachika, yung pagpunta ng napakadaming mga Kim Pao groups, diba? Mga Kim Pao community doon, may mga teenagers, may mga middle age, and even senior citizens, mga kachika, present kanina sa H Showtime. And feeling ko, mga kachika, sila yung nag-trigger kaya hindi napigilang maluha or maging emosyonal ng ating Chinita Princess. Pero mga chika, klaruhin ko lang naging emosyonal si Kimi, napaluha si Kimi, hindi dahil nalulungkot siya, but dahil overwhelmed yung kanyang kasiyahan. Kasi mga chika, very grateful siya sa suporta na ibinibigay nating lahat na Kim Pao community sa kanya. Actually, kanina mga kachika, no, parang nag-reminisce nga siya habang papunta daw siya. Bumabiyahe siya papunta sa H Showtime. Tinitignan niya raw yung mga videos, pictures, parang compilation, yung mga promos or even siguro yung mga performances nila ni Paolo Abilino sa iba't ibang mga lugar. Naman yan, sana ang dasal ko lang ay maging success. Yes. Magiging successful yan. Yan, kasama nilang lahat. Ka na Naiyak ako kasi sobrang nagpapasalamat ako. Tsaka kanina kasi papunta dito, nilulook back ko yung mga promos na ginawa namin. Dami pala namin pinuntahan. Please watch our movie. I will make you disappear. Na hindi po kayo mag-disappear March 26. Kasi di ba nung nagsimula yung kick-off promotion ng My Love Will Make You Disappear, sunod-sunod na yung ginawang pagbisita ni Kimi tsaka ni Paolo sa iba't ibang lugar dito sa Luzon. And actually, di ba last week nga lang mga kachika, nasa Los Angeles sila. And then this coming weekend nga mga kachika, nasa Cebu naman sila. And that is the hometown of our Chinita Princess. Kaya nga kanina mga kachika, sa totoo lang, habang naluluha si Kimi, napaisip ako kung tayo nga, di ba, na mga fans lang, talagang sobrang natutuwa tayo na makita si Kimi tsaka si Paolo na magkasama sa iba't ibang mga lugar. What more pa kaya yung nararamdaman ni Kimi, lalo na mga kachika, at siya yung nakaka-experience noon. Di ba, isipin nyo nakatayo siya sa stage with Paolo Abilino habang tinitignan yung libo-libong mga Kim Pao fans na pinapanood sila. Di ba, isipin nyo, ngayon medyo nagkakaroon na tayo ng ideya kung bakit si Kimi parang hindi nauubusan ng energy. Di ba, parang kahit na sunod-sunod yung mga performances nila, yung mga promos nila, iba't ibang lugar. Di ba nga, minsan isang araw lang pero dalawang lugar yung pinupuntahan nila. Di ba mga chika, hindi siya napapagod and then kinabukasan, papasok pa rin siya sa trabaho. Kasi mga kachika, tayo yung dahilan. Di ba, kasi gusto ni Kimi na lagi tayong mapasaya. Diba? And actually, hindi lang to isolated kay Kimi, but even for Paolo. Diba? Gusto ni Kimi tsaka ni Paolo na mapasaya tayo, na ma-entertain tayo, pakiligin tayong lahat. Diba? Kaya sila mga chika nagtsatsaga, tinitiis nila yung pagod at puyat nila. Minsan kahit gusto nilang magpahinga pero may work sila, kailangan nilang pumunta, kailangan nilang mag-perform. Kasi mga chika, that's their way of giving back the support that they are getting from us. And for me, that's the number one reason mga kachika. Kaya tayong mga Kim Pao fans, yung mga tao, diba, ay gustong-gusto silang dalawa. Diba? And actually, kanina rin sa H Showtime mga kachika, si Kimi napaiyak din siya. Kinakabahan siya Diba, sabi niya sa March 26 daw, sana hindi tayo mag-disappear. Sa totoo lang mga kachika, sa kasikatan ni Kimi ngayon, hindi na dapat siya kinakabahan na walang manonood sa pelikula nila ni Paolo Abilino Diba? Actually, yung ibang mga artista nga, no? Hindi naman sa nagkukumpara tayo. Yung ibang mga artista, hindi sing level, diba, ng Kim Pao yung kasikatan. Pero confident sila na panonoorin yung pelikula nila. Alam niyo yun, yung tipong hindi naman sila ganun kasikat. Hindi naman sila ganun kakilala, diba? Same level ng Kim Pao. Pero pag nag-promote sila, parang walang kakabakabe. Parang sigurado sila na may manonood. Pero itong si Kimi mga kachika, may kaba siya. Diba? Yan mga kachika yung sign of humbleness.
di ba? Kahit sikat siya, hindi niya iniisip na sure ball na to. Kikita na yung pelikula namin sa takilya. Dapat hindi na ako masyadong mag-effort sa pagpupromote o pag-imbita ng mga manonood sa pelikula namin. Hindi mga kachika. Siya hanggang ngayon kahit na sobrang sikat ng Kim Pao, nasa isip niya pa rin mga kachika, baka walang manood sa kanila. Which is very impossible kasi mga kachika, nape-predict halos ng lahat na sigurado billion worth of gross earnings ang aabutin ng My Love Will Make You Disappear. So mga chika, yun yung ganap kanina sa 8 Showtime. Kumbaga, hindi nga natin nakita doon si Paolo Abilino, but in some way, nakita naman natin, di ba, kung gaano ka-thankful ang ating Chinita Princess to the point nga na hindi niya na napigilang maging emosyonal sa suportang ibinibigay nating mga Kim Pao fans sa kanilang dalawa ni Paolo. And then mga chika, another Kim Pao update naman tayo, and this is about the pictures na isinare ni Kimi sa kanyang Instagram account. Ngayon mga chika, we all know na ito ay lumipas na. Nakaraan na to dahil ito yung mga picture nung sila ay nasa LA pa ni Paolo. But I'm telling you, the kilig is still there mga chika. So ramdam na ramdam pa rin eh. So meron ako nakitang picture at nakita ko nga dito si Kimi tsaka si Paolo. Actually ito yung nasa carpool sila eh. And I think they are on their way to Thanksgiving dinner of MIFF. Kasi mga chika, binasihan ko yung suot nilang damit dito. So dyan nga mga chika, makikita natin na si Kimi tsaka si Paolo ay magkatabi dyan sa sasakyan na yan. Pero hindi lang sila basta-basta magkatabi mga chika kasi nagkukulitan din silang dalawa. Kasi expected yan kay Kimi dahil napakakulit niyan. Lagi niyan aasarin si Paolo. So meron siyang binahaging picture na parang si Paolo dun ay natutulog or nagpapahinga. Tapos bigla siyang nag-selfie mga chika, nag-selfie si Kimi. Tapos sinama niya yung natutulog na si Paolo sa tabi niya. Di ba mga kachika? Ang kulit eh. Di ba sinabi ni Paolo, ayaw niya raw sa mga selfie, ayaw niya sa mga groupie. Pero pagkasama niya talaga si Kimi mga chika, wala siyang palag. Then meron ding ibinahagi na isang video si Kimi mga chika. I think ito na yung time na dumating na sila sa Thanksgiving event ng MIFF kung saan naglalakad sila sa parang hallway mga kachika. At yung kasama rin ng Kim Pao dito yung mga same guys, same friends na kasama nila doon sa carpool. Nakakatuwa rin yung video na yan mga kachika kasi sobrang formal nung suot ni Kimi di ba? Nakadress siya, nakagown siya. Tapos kasama niya si Paolo naglalakad. And then suddenly may nakita silang parang waiter doon mga kachika na nag-o-offer ng champagne yata yun. So ura-urada etong si Kimi ay kumuha. Inalok niya pa nga si Paolo mga kachika. Pero hindi uminom si Paolo kasi alam ko hindi talaga umiinom na si Paolo ng any kind of alcohol eh. Di ba? Actually si Jake Cuenca yung nagbahagi dyan. Sinabi niya na si Paolo daw ay hindi na umiinom ng alak. Kaya siguro tumanggi siya mga kachika nung inalok siya dyan ni Kimi. Then aside from that mga kachika, meron din iba't iba pang mga pictures kung saan makikita rin natin ang Kim Pao kasama yung iba't iba pang mga miyembro or mga artista ng Manila International Film Festival. So meron silang picture dyan na actually tinalakay na natin ito noong nakaraang content ko with Ding Dong Dantes. And then meron din picture with Janice de Belen, Sylvia Sanchez, Miss LT, okay, kay Miss Lorla Tolentino. And then marami pang mga artista mga kachika. So nakakatuwa kasi nagkaroon din ng pagkakataon na makipag-banding si Kimi tsaka si Paolo sa mga batikang artista. Diba? This is such an experience. Kahit na wala talaga silang participation, diba, sa MIFF event na yan. Kasi diba nag-promote lang talaga sila dyan. More on exposure lang para maipromote yung pelikula nila. Pero yung experience mga kachika, once a lifetime lang yan. Diba? Isipin nyo yung mga veteranong artista ng Manila International Film Festival kasama ng Kim Pao in one picture. Kaya definitely sobrang sulit, di ba, yung ginawang pagbisita ng Kim Pao sa LA. Hindi lang dahil doon sa fan meet, di ba, na ginawa nila sa pagpopromote ng My Love Will Make You Disappear, pero in some way mga kachika dahil nagawa nilang makipag-bonding sa mga veteranong artista, mga premyadong celebrities ng MIFF. So syempre ang higit sa lahat dyan mga kachika ay nagkaroon sila in some way ng quality time. Diba, sa eroplano, siguro nung silang dalawa lang nandoon, nagdi-date sila, naglalakad-lakad, nag-workout, diba mga chika, tsaka yung mga behind the scenes pa, behind the camera scenes na hindi natin nakita, hindi na picturean, hindi na videohan, nagkaroon ng quality time, nagkaroon ng bonding time, nakapag-date sina Kimi tsaka si Paolo dyan sa Los Angeles.